Okay, welcome to episode 3 of the Daily Rewild at nandito po pag-usapan natin yung bago naming pakulo, timpla. Ayan, si Coach Yes, Alex timpla. nagtitimpla ng kape. Ano ba yung timpla? So, before that, no, pakilala muna tayo ulit. I'm Coach John Renault. I'm a food relationship coach, 19 years na engineer, dating overeater, sugar, sweet tooth. At now we teach people how to get out of the cravings and be healthy. Coach Paul, one of the coaches here in the Daily Rewild. 15 years in semiconductor industry and now a WildFit coach. Again, dating high blood pressure, high cholesterol, anxiety, and now really healthy version of myself. All right. And Coach Alex here, 7-year MVP ng fatty liver sa aming annual physical examination. All went away after just 3 months in our WildFit program. So again, 21 years naman sa ADI and fineflex ko ang aking mga Diamond Awards. No? Pagbigay pugay sa ating mga tropa sa ADI. Paul, sa mga tropa doon. And of course, dahil di kay Coach Jan, di ba? Oo. Bigay din sa mga BNI members natin, Jan. Yes. Hello? Alright. And napaka-maulan ngayong hapon ng Sabado, no? I hope you guys are dry and safe, no? Pakinggan nyo lang ngayong podcast namin kung anong kalokohan bibigyan namin ngayon. Bago natin simulan kung ano yung timpla. First time natin maririnig yung ano yung timpla. Isip kasi namin, no? Food relationship coach. Siyempre, sa relationship, iba-iba talaga, di ba, Coach Alex? Nakatingin ako sa'yo kasi ikaw yung... Wala na naman tayo, pare! ikaw yung maraming karanasan. Fake news po yan. Sige. Go ahead. Magsimula muna tayo mga kwento, no? Bago tayo naging WildFit, bago natin one by one, ano yung ibig sabihin ng timpla, mga kwento, ano ba yung mga relationship natin sa food dati? Like for me, yung ano ko is pag kumakain ng dinner, after dinner, naghahanap ako ng chips. Yep. Dahil nakaharap ako sa TV at hindi pa tapos yung movie, tapos na yung kinakain ko dinner, kailangan may inumuya pa rin ako. So, kukuha ako ng chips. Right. Kayo ba? Ano ba yung mga ano? Halos the same tayo dyan, no? I'm a fan of watching movies. So kapag nanonood ka ng movies, mayroong mga popcorns. And then, when 2020 hit yung COVID, nadala ko rin yun with chips sa bahay. So I'm buying a lot of chips like Lay's habang nanonood sa bahay ng movies. So yun yung mga nakasanayan at nakaugalian na together with, yun nga, no? Na ganong kwento na kumakain na bang nanood ng movie. May tanong ako sa iyo, yung popcorn mo ba lumalabas ng trailer or Hindi na nga. Ikaw naman, Coach Alex. Yeah. Same with the chips, ano? Pero kikwento ko about another food na parang napansin ko, bakit every weekend hinahanap ko to, no? Yung tapsilog at topsilog. Kasi for my generation, no, bago siya, no? And ang naalala ko, no, Grabe, ano bang kalayo na generation? medyo malayo, May tapsilog pa rin naman kami. Oo, pero again, nung malita ko, it wasn't called like that. Na parang nung nag-college ka na and when I started working, medyo nauso na sa. Tapos ang experience ko pala sa kanya, nung naalala ko, tuwing galing ako sa Subic, yun yung una kong trabaho, galing Subic. Tapos uuwi ako ng Tondo. Around 10-11 p.m., kumakain kami ng mga tropa ko ng tapsilog-tosilog. Yun yung unang memory ko nung pagkain yun. Kaya, even, alam mo, my early 40s, mid-40s, naalala ko, ba't ako naghahanap ng tapsilog-tosilog? Saka na-enjoy ko siya during the weekend. So, ayun. Nung sa WildFit, doon ako nakapag-reflect and na-unearth ko yung reason why it was in my head tsaka sa aking habits, di ba? So, ganun siya kasaya. Yes. No, and yun nga, and for the audience out there, for sure, makaka-relate din kayo, no, na sometimes yung mga foods natin, may mga attachment yun na mga traditions, kinaugarian natin, mga routines, habits.
And mood. Yan, malaking mood yan. So, without further ado, sisimulan natin, no? Ano ba yung timpla, no? Timpla. So, magsisimula tayo with T. Ah. T stands for traditions and tribe, no? Yeah. So, let's begin, no, with our childhood memories. So, syempre, yung una nating tribe, yung una nating influence is our parents, di ba? Sa family natin. Ano ba yung mga naalala yung relationship with food that is driven by yung tradition nga with family? Correct. Ako, mauna ako, Coach Paul. No? So again, my late father, no? Si tatay. So, yeah. Naku, movie lover yun, si tatay. So, he himself told us na pag ako may sweldo, sine, di ba? And binitbit niya yun when we were growing up, no? Maliit pa lang kami, sine. Kaya, no, yung maliit ka pa, pag nasa sinihan, meron ka dapat kot-kot. No? It has been part of the family tradition. No? So, ang mga sikat nun, yung mga Kowloon House na siopaw, pare, suki kami yan. So, meron kang gano'n. Tapos, syempre, meron kang colored drinks, no? Whatever that is. Kailangan meron kang matamis na ininom. So, yun yung mga simpleng tradisyon na if we go really back, no? Na parang, oo nga na, maliit pa lang ako, yan yung ginagawa ko. So, it's not surprising na until now, mabibit-bit mo siya. And with it, yung feeling ng you're with the family. Yeah. Tradition, pare, di ba? So, Of course, yeah. Sa akin naman, siguro, I think marami makaka-relate nito sa audience natin, is yung every time na kumakain at may gathering, always palagi may Coke. No, parang may soft drinks palagi sa table. And before, di naman ako lumaki sa family na maraming pera. So I grew up in a province din naman. And then, walang mga ganun, walang kuryente nga eh. So nung I moved to city together with my aunt, doon ko nakikita na mas often merong mga ganun kumbaga. So parang medyo I tend to crave nga yung mga Coke and drinks kumbaga. So yun, I think nakasanayan din namin every time na kumakain na uminom ng Coke. Okay, soft drinks. Yeah, nice one. Thank you for sharing. No, yun ko lang naalala. Dahil malapit na yung Burr months. No? Madami kaming mga food rules with the family. Pero hindi ko makalimutan pag every time na yun, papunta ng Christmas Eve. So maaga kasi magluluto yun eh. From dinner time hanggang sa parang Christmas Eve, kakainan. Pero along that time, from 6 p.m. to 12 p.m., ang routine ko talaga, naglalaro ng PlayStation, tapos kumakain, kasi may pagkain na eh. So, I guess doon nang gagaling siguro yung yung attachment ko na pag nakaharap sa screen, dapat may nginunguya. No? double adrenaline rush doon. Oo. Tapos, nandito pala kami, shout out kay Nanay Lids, no? Ang sarap magluto. So, Yes. tanong ko sa iyo, Coach Alex. Ayan ako. Pag dati ba, pag hindi nyo kinakain yung ulam niya, nagagalit ba siya? May mga ganung ba tayo? Anong dati hanggang ngayon? O, di ba? Makakarinig ba kayo? May mga ganun din tayo eh. May playlist ang mga family na luto. Correct. Tama ka dyan. Tama. Saka yung iba pa is dapat ubusin mo yan. Yeah. Di ba? Maraming nagugutom. Di ba, nasa natin yun, part ng mga traditions and beliefs natin. Correct, yeah. I think part na ng Filipino Oh, culture. tsaka yung mga sabi-sabi ng mga matatanda na huwag kang uminom ng tubig bago kumain, mabubusog ka. Yan. Tapos, o kaya yung sinasabi mo na huwag mong pababayang walang laman ng iyong tiyan. Diba? So, narinig natin sila. So, maraming mga known na mga parang rules nga na again, naaalala natin, parang ina-apply pa rin natin sila hanggang ngayon. So, Yes. Now, punta naman tayo sa I. I is for influences. Ito, mga peer pressure. yun. Ano ba yung Right? mga pagkain? So, eto, madalas to sa office. Pag may na-promote,
pag may mga celebration, pizza. Pizza. Di ba? So, pag hindi ka kakain, ano ka, diet ka? No ba? Yeah. Yun yung nakakatawa no? Parang ostracized ka pag hindi ka kumain or Yeah. ano na, diet ka? You're not one of us. Parang gano'n. Tama. Kaya ba, ano ba yung mga stories, kwento nyo ng mga influences on food? Oo. So sa influence, no? Madali nga yun sa office, no? Kasi everybody's doing it. Tapos, the way I talk to participants about it, no, is watch out for yung mga social protocols, no? Parang mga protocols siya na, alam mo yun, na you have to do this kasi, for the boss. Yan, yung mga basic na gano'n. Yan pa, Hindi po namin pinapatamaan ng mga bosses kasi kami po lahat ay mga leaders din ng mga organization. But I think everybody understands na parang minsan if you're not going along with everyone, no, parang outlier ka, no? And with food, actually, it shouldn't be like that. Kaso yun nga, we become influenced with what everybody is doing. And the reason why I'm giving, an office environment as an example, kasi yung tayong mga professionals, almost 60-70% of the time, nasa office tayo. So kaya, crucial na we be conscious of our habits, Yeah. kung paano tayo nagre-respond, depending sa our environment. So ayun. Yan, yung mga, tama ka, celebration, going out for dinners, no? Tapos, pag may nagdadala ng pasalubong sa office, yan. So, ganun siya. Yep. Yeah. So, and then sa office, aside from pizza, food delivery. Di ba? Yung parang, wala na ibang makain sa office. Pa-deliver tayo ng Jollibee. Yun nga, napansin ko sa mga engineer and colleagues na mag-order sa labas. And I think sa akin, malaking factor yung coffee din. Kasi before, hindi naman ako nagko-coffee. Sa office lang din ako start konti mag-coffee. And ngayon kasi, iba-iba na yung flavor ng coffee. May Figaro, may Starbucks. So every time pag lumalabas yung grupo, papunta ng Tagaytay, or kung saan man, kailangan dumaan siya sa Starbucks. O kailangan dumaan sa, di ba? Yun, siguro. Yeah, by the way, nagkakape tayo ngayon para naman para lang to clear, no, yung ano natin sa audience. So, kami po, we stand for food freedom. No? Wala pong bawal na pagkain. But when we eat or drink certain foods and na unhealthy, it's a very conscious decision, no? And very madalang na lang talaga. Tama ba? Yeah, that's true. Yes. That's true. So, that's correct. Yep. Yeah, ano pa ba yung mga influences natin? So, sometimes it's not just wala kang disiplina or willpower. It's not your fault. No, it's really peer pressure. Diba? Yeah. Nandyan ikaw lang yung odd man out and each one of us, even me, meron tayong mga somewhat like a people pleaser na personality na lumalabas. So, kaya kakain ka na rin, di ba? Kahit na gustong-gusto mong and we've had clients as well, no, sa coaching natin na have this dilemma. And if I may, yung share natin yung isang kwento na, Coach, nahihirapan talaga ako kasi nga sa office maraming mga ganyan. Paano ko pa gagawin? So how about looking at this, no, in a different way na think of it na may open communication lang, no? Na it's not just na kailangan mong i-conform, baka hindi lang nila alam kung ano yung ginagawa mo ngayon, di ba? Correct. Because kung totoo talaga silang kaibigan, respetuhin nila na hindi ka kakain sa ganyan. At I would say na majority, 90% of the time, mga totoong kaibigan yung mga based sa mga kwento ng mga clients namin. Pag sinabi nila, their friends respect talaga. Sila pa nga unang nagsasabi na, ay, teka, hindi pala pwede sa'yo ngayon. That's right. That's right. Yeah. Tama ka dyan. So, and I have a couple of testimonials of that as well, no, na sa umpisa, they take form of, yung parang the negative side of the force through their friends, no, na magbubulong na,
kain ka na ng ganito. But when they start understanding na you're going through a process, no, or a program, because you're serious about your health, di ba? So, they will take into the consideration na, oy, oo, pagka order kayo, maglagay kayo ng gulay, at saka ganito kasi si Madam is is taking a break from this Yeah, and that yeah. food muna, diba? So, yun. Kaya tama yan, no? So, and yung isa pa is sa mga social protocols, no? Lalo na mga Pinoy, mahihayin tayong magsabi ng no. Yeah, no? So, let's use that power as well. Na powerful kasi siya that pinapakita rin natin sa mga kaibigan natin na we really want to take care of, ourselves, di ba? May priority tayo for a good while, di ba? And that doesn't serve what I'm doing right now. So, may power tayo to say no, and people are respectful when you explain to them, pare, di ba? When they start asking questions din, di ba? So, they are very respectful. Yeah, and on that note, segue lang ng saglit, no? Tatama yung sinabi mo. They respect you, and by saying no, you are creating a boundary, which is self-respect. Yeah. Diba? You're Yeah. respecting Yep. yourself, Yep. diba? And if you respect yourself, people will respect you as well. That's correct, pare. Yep. Yeah. So, sometimes siguro, may tendency tayo to please a lot of people. Yeah. Correct. Nanggagaling din yan sa ancestors natin before, that when you belong into a community, it's more of you can survive more out there kasi may grupo ka na you belong to. So yun yung tendency natin why we want to please people, why we want to belong to a community, to a group. Pero sa ngayon, iba na yung environment natin, and we must learn and adapt, and tayo mismo maging better influence to them kasi di rin alam ko anong ginagawa nila eh. Correct, yeah. If you learn something, you improve your health, i-share mo sa kanila na para matutunan nila. Yeah, very interesting point, Paul, no, na you bring up yung ancestors. Kasi yung next nating M, napatanong tuloy ako, ano ba yung mood? May mood ba? May emotional hunger ba yung mga ancestors natin? Well, sa next natin na TIM, no? Let's talk about mood. Ito yung relationship natin sa food na driven by our moods, no? Correct. Ano ba common? Pinaka-common dyan is pag stressed, chocolate. Kayo ba? Ano ba yung mga emotional na relationship with food? Sa akin, lagi ako maamin dito. Pag bored, chips. Diba? Yun talaga yung isang naging pinaka-common sa akin. When bored, kailangan may nginunguya ako. And chips yun kasi a combination of salty, carbohydrates, diba? Sweet, and oily. No? So yun. And crunchy, no? Yung mga pagkain na highly palatable, high carbs, diba? Ultra-processed. So, Yep. Ikaw ba, Paul? Emotional. Ganun din, mga chips, nuts, mahilig ako. Basta something may nangunguya, something. Kutkot, yes. Yan yung tamang. Pero bored lang ka rin, pare. No? Yes, Bored tama. lang din. Bored, walang magawa, magsa sa bahay, gusto mo lang movie, kakain ng chips. Ganun. Para lang malipas yung oras or ma-entertain. Yeah, kasi kung bored tayo, parang naghahanap tayo ng dopamine eh. Sa akin naman, parang basta lang may order ako sa Grab. There was one time na Tama yan. buti na lang alas 8 na. I was bored. Bigla ako nag-crave ng something na matamis. Naghanap ako sa Grab. So nakita ko yung pichi-pichi. Lola Nenas. Ang sarap to. Minsan lang naman, ilang buwan na ako hindi nakakain. Pero dahil nga, pinapractice natin yung awareness. No? So, nag-ano lang ako. Pinapakinggan ko lang yung dialogue hanggang sa umabot ng 8:30. Pagbukas ko, close na. Nung na-close na, okay, wala na. So, wala na siya eh. No? Ganda. Yeah. But, yeah, so, tricky talaga. Tricky yung relationship with food that's triggered by emotions kasi it's a chemical in our body that we really need to overcome. Right. Yeah. Anything to add to that, coaches? Hindi ako nakaka-relate eh. But for most men, no,
they may or may not notice it. Yun din, pagka boys hangout, inom. Kaya hindi ko nakaka-relate kasi... Celebration naman. That's also a mood, di ba? So, ganun din siya. Yeah. Oo. So, may pinagdadaanan, inom, di ba? 2 bottles. Pagka galit sa mga sitwasyon, di ba? Inom. Di ba? Yes, yeah. exactly. Diba? Buti lang may allergies ako eh. Relate ako dyan. Sige. Parang, if you go outside and celebrate with the guys, Ayan. Diba? with the group, ang dami yung maubos na inumin. Pero pag sa bahay ka lang mag-isa, hindi mo nga kaya ubusin isang bote. Diba sa parang, correct. Yeah. yun nga, yung celebration, emotions to celebrate, Yeah. parang na-attach natin to certain food or drink. Okay. Yeah, basically yung message naman, we can't deny it that food can bring us, pleasure. Diba? It can pacify kung whatever is emotion, yung boredom, or maybe stress or pain, or even celebration. Diba? Naghanap tayo ng mga unhealthy foods na ngunguyain. But yung key lang naman talaga dito is to ask yourself na if it becomes automatic, yun yung delikado na. Diba? If it becomes automatic na every time stress ka, kukuha ka na lang without even taking a pause, asking the questions na ano ba talaga hinahanap ko? Baka nga, kung stressed ka, maybe you just need to talk to someone, di ba? Hindi naman kailangan gumuya ng pagkain o chocolate, di ba? So, yes, mood. Next is P, patterns. Ito naman is mga habits, mga routines. So, ano ba yung mga habits and routines natin? Ano ba yung mga ganyong klaseng relationship with food? I think, sa akin, I've noticed before, every time kapag 12 na, even hindi pa ako gutom, kailangan ko kumain. Yes. Nakita mo yung mga kasama, nagtatayuan, sakto, 12 na, kailangan ko talagang kumain. Without me asking before, gutom na ba ako? Or kailangan ko na ba talagang kumain ngayon? No? Kahit nakakakain mo lang ng alas 10, usually break nyo alas 10, then 12 na eh, lunch na eh. Kailangan kumain. Yan, parang ganun. So, and right now, na naging aware ako dun sa patterns na yon, and then na-correct ko siya. Really listen to your body. Need ba ng katawan mo ng pagkain at that time? Hindi lang sa oras. Actually, hindi dapat tayo nabibigay sa oras, dapat kumain. Yep. No. Yan, ang masishare ko naman dyan, coming from my recent class, kakatawa eh. Pattern din kasi yung araw ng sweldo. Ayan. Madaming tao sa mall pag ganun eh. So pagka dahil mag-asawa sila, magkaiba rin yung kanilang timing ng sweldo. No? So, dalawang pattern yun. Pagka sweldo ko, di ba, ni Mister, oops, we're gonna go out and do this. Kapag sweldo ni Mrs., oops, we're gonna go. So, it's also a pattern. So, ibig sabihin, what we do every time may trigger na, oops, sweldo, equals, so, yun, ganun. So, and sa atin, ganun din. In the past, pare ako, si nanay, paborito niya yung two-piece chicken joy. Ako naman, gusto ko yung burger na, Burger steak. Burger steak, burger steak, di ba? Extra rice, extra gravy. May gusto ko nga dati nga ng burger steak na may itlog tapos may fries pa sa ilalim na may rice pa. Hindi ko nakasasyon na. Meron yun. So, yun yung pinapahalas ko sa chicken joy. So, again, every sweldo rin yun. Kasi, yung sweldo lang naman, di ba? Yung sweldo lang naman. So, yeah. So, yun, mga patterns. Pero marami, di ba? Marami siya. Yeah. No, sweldo driven. Sabi ni Paul, may clock driven. Correct. Ito, meron ding visual, di ba? Yung mahilig sa seafood. Whenever they see food, they eat food. Yan yung, Ayan na. talaga eh. Seafood diet. Routine, no? So, repetition kasi creates shortcuts. So, mabubulag talaga tayo. No? Maybe, no? It could be one of the reasons kung bakit nahirap ka rin mag-diet. Maybe, yung isang pattern is after mag-gym, mag-matcha. Yeah. Diba? So, babawiin mo rin. Akala mo, na-burn mo yung calories, pero Yeah.
you're still eating unhealthy. And dyan, nare-remind ako yung sa kwentuhan natin, kapag ka-pattern na siya, it's a habit. Yeah. We go automatic about it. Correct. Without even thinking of it. You'll notice na papunta ka doon sa matcha place, di ba? Papunta ka na sa Jollibee, di ba? Tapos, nagyayaya ka na kay Mrs. o kay Mr. na dito tayo kakain kasi sweldo. Alam mo, we really go automatic pagka habit mo. Ganda ng timpla natin, pare. I really like yung flow ng timpla. Ilang minutes na ba tayo? Parang lumamig ng kape. Wala ako rin. Sorry. Okay. Next na tayo sa L. Walang flow. L muna, limits and labels, no? Ano yung mga, sometimes mga labels or mga meanings natin sa mga pagkain, no? Kung ano yung mga foods na dati nililabel nyo as a reward food. Ako dati, chicken and beer. Oh. Chicken and beer. Chicken and Pag beer. reward yun. Oh, chicken and beer talaga. No? Ngayon, chicken at wala ng beer. Oh. Tama. Yung katulad ng topic kanina, no, sa office, going back to the office, no. Pag i-OQ, matik yan, pizza. No? Kaya basta lunch out, no. Lunch out, no. So pero ang pinaka-common is pizza, no? Kasi parang i-OQ, hangout naman tayo, magkwentuhan lang, very casual, but with, some pizza, chicken, di ba? Yung mga playlist, tapos pasta, yan. Mapa-yellow cup yan, or kahit saan pa, di ba? Yun yung playlist, eh. Parang hindi siya pwedeng mawala. No? And yun yung reward. Yun siya yung naging reward ng team, di ba? Ng team. Ano yung mga unhealthy comfort food nyo dati? Yung na-notice ko dyan, I overeat yung mga silog. Yun yung comfort food ko. Again, late night weekend. Di ba? Parang double whammy siya. High carbohydrate tapos late night. Sa mga weekend, mga late night ka talaga. Oo. So, Naglalaro kaya ng internet or galing ka lang ng date? nagbabago tuloy yung timpla na. Yung timpla na temperatura. Magbabago yung timpla ni Alex. Pasimple lang, di ba? Pasimple lang. Yung segue may kasamang Paul eh. Pero, again, parang naging ko siya. Yun talaga yung parang naging comfortable sa akin. Kasi it's a memory of my friends. Tapos at the same time na, alam mo yun, dahil nagtatrabaho ka na, you get to share your blessing with your friends na, sabay-sabay tayo kumain. It's my treat. No? Kaya mga ganun. Kaya ganun siya eh. Tapos, nabit-bit ko pa siya hanggang sa, siya yung isa sa mga comfort food na silog. Sa akin naman, bread. Bread and any hot drink and bread. Ensaymada, for one. Talagang every week, kumakain ako, nagsiset na rin ako ng time to really eat ensaymada. With that time kasi hindi na ako iniinom ng coffee, pinapalitan ko na naman ng mga hot chocolate na drink. Basta mainit na drink and paired to sa ensaymada. And nakakarami ako noon. Minsan 5 sa isang upuan. Di ba grabe yung asukal nun tsaka margarine. Margarine yun. Margarine. Hanggang sa, yun nga, nung sumali ako sa Wallfit na realize ko may deeper meaning talaga yun. Yep. Noong una, hindi ko alam. Basta gusto ko lang tinapay eh. Parang ganun na ba? But general lang na, bakit sino bang hindi gusto ng tinapay? Pero nung pinasas ko siya, talagang rooted pala to dun sa kabataan ko pa. Kasi every time na umaga, nagbabantay kami ng tinapay. So dadaan yung makamotor lang ng tinapay. Tapos may drum sa side. Okay. Tapos sasalo-salo kami doon sa bread na yon together with hot drink. Yung gagawin ng lola ko sa amin is yung titimpla ng kape na malabnaw. Ayun yung ginagawa para
At di uso yung sa amin yung gatas eh. Malap na kami. Tapos yun, kami magpipinsan, kami lola namin, early in the morning. So, yun siguro, yung hinahanap ko yung ganong bonding with my grandparents and yung mga cousins ko. And then, nadala-dala ko siya unconsciously, hindi ako aware na, yun pala every time, bakit ko hinahanap yung... Ngayon ba, hindi mo na hinahanap? Hindi na. Nice. Totally, hindi na ako naghanap ng ensaymada. Pag nakita ko siya parang, okay. I used to. Yeah. Naalala ko to doon sa limits, no? And labels. We are social beings. No? Shout out sa automotive product engineering team dati na hindi kami sumusunod ng pattern. Kasi di ba, pag usual, 2 bottles tayo. Teka, bukas pa yung sahod. Hindi natin afford? So, magto-2 bottles anytime of the week na feel namin. No? 2 bottles, yun yung label, no? Akala mo hanggang 2 bottles ka, pero sa totoo, Ako na yung nag-a-adhere sa 2 bottles. lagpas naman talaga sa 2 yun no? So, punta na tayo sa last one, which is yung talagang appetite and body signals. Ito na talaga yung totoong relationship na bakit tayo kumakain ng food, no? It's because meron na talagang signals yung katawan natin. Now, para sa inyo ba, ano yung mga hungers na hindi totoo? Ayun. Yan. So, I suppose, di ba, naiintindihan mo na kasi yung mga ginagawa mo before when for us, I think, di ba? Nung natutunan mo na kung ano yung physiology mo. Now, then you get to understand. Kaya pala ako ganun. So, kaya sa akin is, ano tawag mo dito? Ano siya yung A? A is Appetite. appetite, ayun. Kaya hindi ko ma-let go yung kanin, no? Napupuntahan ko na pagkain is kanin, no? Parang, pati ko yan ma-let go. Parang, hindi ko siya ma-let go. Kasi, lahat ng almusal pa lang, may rice na, tanghalian, may rice na, hapunan, may rice. And then, a lot of people can relate, mga Pilipino kasi, part siya talaga ng pagkain natin. And, when I get to understand bakit ako ganun yung appetite ko sa rice, no? So, parang wala ka talagang kawala. so, parang wala ka talagang kawala. Kasi, ang mekanismo niya is to get you hungry and crave for it after just a while. After just a short while. No? So, kaya even after a couple of hours, may appetite ka ulit to eat that. No? Kasi yun yung mekanismo nung pagkain na yun. So kaya just using willpower to get over it. Medyo mahirap siya kasi yun yung mekanismo niya, di ba? So yun yung mekanismo niya. So, ayun, yun yung isa sa malakas din ako dati. I have a good appetite for eating rice, no? So may weeks na sige, 1 cup muna, minsan half rice, no? Ngayon ba nag-rice ka pa rin? Yes. Yes, I still do. Pero hindi na katulad ng take out dati. Kasi dati, pagkatabi ko yung kaldero, wala yari. No? So yari na yun. So, tapos, kahit na gusto kong kontrolin, di ba? I keep making excuses to myself na, Alex, sinigang ulam mo, isang cup ka lang. Tapos, di ba? Pag ganito ulam mo, kailangan maraming kanin. So, laging gumagawa ng excuse yung utak mo. So again, that was before. Again, kapag when I feel like it, I eat rice. But most of the time, I don't. Tsaka, nag-create na rin ako ng bagong rules na, I suppose, sa mga next na mga sessions natin, correct, pagka nakapag-create ka na ng bagong rules, you'll be adapted to it. And it's a good point yung sinabi mo, when you feel like it. Yeah. No, hindi na kagaya dati na talagang kailangan kong kumain. Yep.
I remember nung bata ako, hindi ko ito makakalimutan kasi ako, bilad sa araw, laro. Tapos nalipasan ako ng lunch, mga alas 3 na ata ako umuwi. Tapos pagka uwi ko, yung unang kong tinira, soft drinks. After nun, sumuka talaga ako. Tapos nilagnat ako kinabukasan. Hindi naman ako nagpa-check up, pero parang na-embed sa utak ko na may ulcer na ako, may ulcer. Kaya nung ever since nun, hanggang sa nung before ko nakilala si Walfit, meron akong rules na, or belief system, na natutunan din ng katawan ko na dapat every 4 hours kumakain ako kahit konti lang, whether that's protein bar or nuts. Alam mo yun, napaka-powerful ng belief na yun kasi every 4 hours naglalaway talaga ako pag hindi ako kumakain. Kasi nararamdaman ko talaga siya na naghahanap ng katawan ko ng pagkain. Pero hindi pala totoo. Kaya pala natin i-rewire yung mga belief systems na yun. That's right. Diba? Kasi hindi siya totoong appetite eh. Naging ano lang siya. Parang belief system. I can relate to that dyan. Nung nagkaroon din ako ng GERD, sinabi sa akin ng doktor, you know what, hindi ka pwedeng mag-fast or for long time kasi yun nga, may GERD ka, mag-act up yung acid mo. So, starting noon, kumakain ako every ilang hours para lang, kinakabahan ako. Siyempre, baka mag-act up yung acid. So, yan, doon din ako tumaba. Kasi nga, yun yung sinasabi ko sa sarili ko, hindi pwede hindi ako magutom ako, kailangan kumain para yan, hindi ko maramdaman yung acid na yun sa katawan ko. Which is a good point yan. Nakakatawa yung sinabi ng doktor mo. Yeah, so sabi niya, doktor, hindi ka pwede, kasi nga, sabi ko sa kanya, I'm doing intermittent fasting and all that. Hindi ko alam reason bakit nagkaroon ako ng GERD. So, ano ba? Tell me kung anong need ko gawin. So, sabi niya, hindi ka pwedeng mag-intermittent fasting. So hindi niya sabi yung root cause. Yan yung problema dyan. Hindi naman talaga nalam kung ano yung root cause ng GERD. So, sabi mo nila is, kailangan pang parang pasukan ka ng tubo. Just check kung may mga sugat ba sa tiyan mo, kung ano nag-cause ng GERD na yun. Okay. Pero wala siyang binigay na prescription. Ngayon ba nawala na? Wala. Paano mo nawala? Fit lang. Fit lang. And dati kasi, coffee lang, mag-up na yung acid ko agad. Pero ngayon, kahit uminom ko ng coffee ngayon, parang wala lang. Yeah, I understand my body more now as compared to before. Kaya siguro i-touch natin yung topic na yan. Of course, please don't take this na medical advice or anything na sasabihin namin is a guarantee. Kasi naging part ka ng pilot class ko, so ni-research ko din about GERD. So yung yung parang cause pala niya is may muscle na yung nagsasara. That's right. Na every time pag kumain ka, nagbubukas yon, pupasok sa tiyan mo, tapos nagsasara, humihina yung muscle na yon. And humihina yon dahil sa inflammation, dahil sa food. And you're right, no? Yung impact ng WildFit sa'yo, again, this is Paul's story, no? Ito yung dinaanan niya, natanggal yung GERD niya. By doing yung healthy na living, talaga, clean eating, so na-reduce talaga yung inflammation. So, kaya nawala yung GERD. So, siguro yung advice ko sa, advice natin sa mga audience is, do your own research, diba? Lalo na sa panahon yun. Madali lang yung, AI. And, yung acid, yung tiyan natin, actually, may acid naman talaga. That's right. Always naman yun may acid. Maganda yun. Maganda yung story ni Paul. Again, John Paul, connecting dito sa appetite. So, I think, yung isa din sa mga takeaways nating mga coaches undergoing this program is really listening to your body kung do you have an appetite really to eat or not. Yeah. Kasi yun yung isang powerful na learning na you just don't go automatic to food because of, basically yung timpla pare, di ba na acronym. You just don't go automatic to food because of it's time to eat. You're feeling something like this or you want to use it for distraction or whatever culture you have to comply to, di ba? So
So, when we listen to our body, yun, di ba? Madaming nagko-correct eh. Yun yung pinaka-surprise. Tsaka, mas masaya siyang pakiramdam kasi it's consistent doon sa sinasabi na this is food freedom. Diba? Yung us taking control talaga if we have to eat or not, if we want to eat or not. Yes, tama yan. And if you're really being aware doon, no, sa katawan natin and mga signals, Yeah. sometimes we eat out of emotions, we eat dahil uhaw pala tayo, hindi tayo talaga gutom. Mga ganong signals ng katawan natin that are not really true hunger. Hindi siya nutritional trigger or hindi siya nutritional hunger, but other signals na pwede magsabi sa katawan niya na you need to eat now. Yeah. Alright. I know it's somewhat like easier said than done, Yeah. but I hope yung episode namin, emphasizing talaga na yung relationship natin with food can be categorized dun sa framework na yun, timpla, no? And just like any other relationship, it can be changed, di ba? So if you have an unhealthy relationship with food, then the first step is to be aware, acknowledge it, and then change that behavior, di ba? Pero ang pinakamahirap kasi yung first step, no? Yeah. Yung first step. And yun nga, you want to invite our guests, no, kung gusto nila ng in-depth, you want to invite them for our webinar? Sige. Ayan. So, again, thank you kay Coach Jan. Bagong-bago yung parang timpla. I really love the concept. Simpleng-simple yung acronym. It's very, very consistent to what we're doing in our programs. No? So, it summarizes yung insights or yung mga factors causing yung current na relationship natin sa mga pagkain. No? Nandun na lahat. No? So, just categorize your food kung nasaan doon, and then we can help you and guide you through the entire process para makapag-transition kayo. Kasi again, yung what and how we can cover it, but yung why, we have to work on it together with you and the coaches. Yun. So yan, sana makasama kayo sa aming mga program soon. Yeah, so we are doing every Friday free na webinar, so you can just join yung Zoom link na yon. We are posting that to our social pages, so watch out. Ano i-follow nila, Paul, na page? The Daily Rewild. Yan, The Daily Rewild. Tapos i-post na rin namin dito yung link sa caption ng video na to. Right. And yun nga, it's not your fault, no? It's not about discipline and willpower kasi in our time right now, ang dami talaga umaagaw ng attention natin to bring us out of yung consciousness and awareness sa sarili natin. Not just in our food, but in everything, in every aspect of our lives. So let's bring back that awareness, and if you need guidance to your journey, then reach out to us. Oh, by the way, pwede kayong mag-comment, no? Yes. Mag-comment kayo sa video na to, or when we publish this sa shorts or reels, maglagay kayo ng mga comments if nakarelate kayo, or if meron kayong mga tanong, we'd be very happy to answer those questions, no? For free, of course. Yeah. So, this has been the Daily Rewild. Thank you everyone for watching. Any last words as well, coaches? Yeah, so again, try your best to transition to a whole and processed food. Yeah. Diba? So please ask us, no? Or reach out to us if you need, coaching process to really guide you sa inyong health journey. Any last messages, Paul? Or all set? All set. All set. Man with few words, no? Follow, like, and share yung YouTube channel namin and our page, The Daily Rewild. Thank you, everyone. Bye-bye.